Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, ang pinakamalaking gantimpala ay inyong pagtangkilik. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan, hindi po ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Doon, agad na nawala ang pagiging kalmado ni Axel. Kitang-kita ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa malamig na general manager, bigla siyang naging isang taong lubusang nataranta. Ang kanyang matipunong tindig ay biglang gumuho sa pag-aalala. Walang pag-aatubili, sumugod si Axel papalapit kay Liam at mabilis itong binuhat bago pa man lubusang magkagulo ang mga taong nakapaligid. Nag-alala man ang mga katrabaho ni Liam sa nangyari, mas nagtaka sila kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kanilang boss. Lumingon si Axel sa kanyang secretary. Ang boses niya ay naging malakas, hindi pa ito nangyari at ngayon lang siya sumigaw sa pag-uutos. Cancel my meeting sa Viga Conglomerate Headquarters, ngayon na, sigaw ni Axel, puno ng pag-aalala. Mabilis namang tumango ang secretary agad na tinawagan ng headquarters. Tumakbo si Axel na buhat-buhat ni Liam patungo sa labasan. Laking pasalamat niya na nakahanda na sa harapan ng hotel ang kanyang sasakyan dahil inihanda na iyon ng driver niya para sa kanyang meeting na kansilado na. Mabilis na nadala ni Axel si Liam sa pinakamalapit na ospital, ang St. Luke's Medical Center BGC. Ang bilis ng SUV ni Axel ay halos hindi na nasunod ang limitasyon sa bilis dahil sa matinding pagmamadali. Pagdating sa emergency room, agad na inisikaso si Liam. Mabilis siyang ipinasok sa loob ng isang kortinadong espasyo para suriin ng doktor. Si Axel naman ay naiwan sa labas. Nakatayo siya malapit sa kortina, hindi siya umupo. Hindi pa nakakaramdam ng ganitong tindi ng takot si Axel sa buong buhay niya para sa ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Si Axel, nakilala sa pagiging controlled at kalmado sa ilalim ng anumang pressure, ay nakakaramdam ngayon ng kaba at hindi mapakaling paghihintay. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor mula sa kortina kung nasaan si Liam. Agad na lumapit si Axel, hindi na mapagilan ang sarili. "Dok, ano pong nangyari sa kanya? Kumusta siya?" Tanong ni Axel, ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-aalala. Ngumiti naman ang doktor. "Huwag po kayong mag-alala. Wala namang masamang nangyari sa pasyente. Masyado lang mataas ang kanyang lagnat." Nakahinga ng maluwag si Axel, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba. "May isa lang po akong tanong. Nabagok ba ang ulo niya noong natumba siya?" Tanong ng doktor. Nagulat si Axel. Sumalubong ang kanyang kilay. "Hindi ko po masyadong napansin iyon." Ang Axel na kilala sa kanyang detalyadong pagtingin sa lahat ng mga bagay sa trabaho ay dahil sa matinding taranta, hindi man lang nakita ang kritikal na detaling iyon. "Ganun po ba? Para makasigurado, mas mabuti pong ipa-admit natin siya," payo ng doktor. "Para na rin po makapagpahinga siya at mabantayan ang lagnat at para magkaroon na rin ng karagdagang test kung may epekto ba sa ulo ang pagabagok kung kasakaling nabagok man ito." Agad na tumango si Axel. "Sige po, ipa-admit natin siya. Anumang kailangan niya, ako na po ang bahala." Matapos kumpirmahin ang admission, dinala ni Axel si Liam sa pinakamahal na silid sa hospital. Sa halip na private room, isang mamahaling suite ang kinuha ni Axel. Sobrang ganda at lawak nito, hindi ito mukhang silid hospital, kundi isang marangyang hotel room. Habang walang malay pa rin si Liam at inilagay ang IV drip sa kanya, tumawag si Axel sa kanyang secretary. "Pumunta ka rito. Magdala ka ng mga pagkain, prutas, at mamahaling bulaklak," utos ni Axel na nasa tabi ni Liam. Nagtanong lang ang secretary, "Sir, anong uri po ng bulaklak?" "Kung maaari, pumili ka ng pinakamahal na red roses.
Siguraduhin mong sariwa at maganda, dagdag ni Axel. Nagulat ang sekretary sa utos. Nagtanong ito, Sir, okay lang po ba si Liam? Matipid lang na oo ang sinagot ni Axel. Hindi na ito nagbigay pa ng ibang detalye. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na ang secretary at kasama nito. Mabilis nilang inilapag ang mga pagkain, prutas at malalaking bouquet ng red roses sa side table na lalong nagpadagdag ng karangyaan ng sweet. Hindi pa rin nagkamalay si Liam sa kabila ng ingay ng pagdating nila. Pagkatapos magbigay galang, agad ding umalis ang secretary at ang kasama nito. Pagkaalis ng secretary, dumating din ang doktor na sumuri kay Liam. Mr. Viga, bati ng doktor na nakangiti. May maganda akong balita. Wala po kaming nakita na seryosong sakit sa mga resulta ng test ni Liam, lalo na sa ulo. Ang dahilan lang po ng pagkawala niya ng malay ay dahil sa sobrang taas ng lagnat at labis na pagod. Lalong nakahinga ng maluwag si Axel. Nagpapasalamat siya na ang tanging kailangan ni Liam ay pahinga lamang. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos umalis ang doktor ay siyang paggising ni Liam. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang paligid, ang marangyang silid, ang mga red roses at ang nakasabit na IV drip. Nagtaka ito kung saan siya at kung ano ang nangyari. Naramdaman niyang may tao sa tabi niya. Lumingon siya at nakita naman niya si Axel na nakaupo. Hindi na ito ang malamig na general manager na araw-araw niyang iniiwasan. Isang Axel na may matinding pag-aalala ang nakita ni Liam. Gising ka na, malumanay na sabi ni Axel. Nawalan ka ng malay sa labi kanina. Dito kita dinala. Sunod-sunod na sinabi ni Axel ang kanyang mga tanong na parang isang nag-aalalang boyfriend. May masakit ba sa'yo? Bakit hindi ka nagsabi na masama ang pakiramdam mo? Sana hindi ka na lang nagtrabaho. Kasabay ng kanyang pagtatanong, inilapit ni Axel ang kanyang kamay at hinawakan ang noo ni Liam. Tiningnan kung mataas pa rin ang lagnat. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Liam at pinagsaklop niya ito sa kamay niya. Gulat na gulat naman si Liam sa biglang pagiging affectionate ni Axel. Ang lahat ng pag-iwas at formalidad ni Axel ay tila naglaho ng parang bula. Sa sobrang pagabigla sa pag-aalala ni Axel, tanging tango na lang ang nasagot ni Liam habang nakasaklop ang mga kamay nila sa isa't isa. Hindi binitawan ni Axel ang kamay ni Liam. Gusto mo bang kumain? Tanong ni Axel. Sinusubukang maging mas kalmado. Nasa side table lang ang prutas at pagkain. May nurse din na magdadala ng soup para sa iyo. Sa sandaling iyon, naglakas loob magtanong si Liam. Nais niyang wakasan ang pagkalito at kirot ng nararamdaman niya sa mga nakaraang araw. Hinilan niya ng bahagya ang kamay niya ngunit hindi pa rin ito binitawan ni Axel. Sir Axel, tawag ni Liam na may pilit na lakas. Bakit ganito na naman ang pakikitungo mo sa akin? Biglang sumama ang kanyang pakiramdam at napuno ng hinanakit ang kanyang boses. Pwede ba sana ipagpatuloy na lang natin ang pakikitungo natin sa isa't isa, ang malamig at formal na general manager at ang receptionist? Tiningnan ni Liam ang paligid ng suite na para bang may isang patunay ng kanyang pagkakalito. Tiningnan ni Liam ang paligid ng suite na para bang isang patunay ng pagkalito niya. Dito mo pa talaga ako dinala sa ganitong mamahaling silid. Ayokong maging walang utang na loob pero sana sa mumurahing silid mo na lang ako dinala. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi ko kayang bayaran nito. Nagulat si Axel sa sunod-sunod na sinabi ni Liam. Ang pagtataka at kalungkutan ni Liam ay tila isang malamig na tubig na ibinuho sa kanya. Tiningnan ni Axel si Liam ng diretso sa mata, pinisil ang kamay nito at sinagot, "Huwag kang mag-alala sa bayarin, Liam. Ako na ang bahala sa lahat ng ito." Doon na nag-iba ng tono si Liam. Pinilit niyang bawiin ang kamay at tumalikod siya, sinabing magpapahinga na lang siya. Habang nakatalikod, doon tumulo ang kanyang luha na hindi niya mapigilan, ngunit pinilit niyang huwag makita iyon ni Axel. Alam niya sa sarili niya na wala siyang karapatang magdrama, ngunit hindi niya mapigilan ang kirot ng kanyang damdamin. Nagkunwari siyang natutulog para matapos na ang usapan. Pagkatapos ng isang araw na pananatili, nakaramdam na ng lakas si Liam at makakalabas na siya. Sa buong panahong iyon, hindi umuwi si Axel sa kanila at doon lang natulog sa suite ng hospital para samahan si Liam. Nakaupo si Axel sa gilid ng kama ni Liam habang inaayos ni Liam ang kanyang gamit. Kinausap ulit ni Axel si Liam. "Nakausap ko ng HR," panimula niya. "Magpapahinga ka muna ng 1 linggo. Paid leave yon." Agad na nagsalita si Liam. "Axel, hindi na kailangan, kaya ko na, mandatory iyon Liam. Kailangan mong sundin kahit ayaw mo." Putol ni Axel.
Pormal pa rin ang tono. Kailangan mo ng full recovery. Hindi pa man natapos ang usapan tungkol sa trabaho, may mas matinding sasabihin si Axel. At isa pa, patuloy ni Axel na parang bang may otoridad. Hindi ka na uuwi sa boarding house mo. Doon na nagulat ngunit nainis si Liam. Lumingon siya ng mabilis kay Axel. Ano? Bakit? Kaya ko naman ang sarili ko. Sasama ka sa penthouse ko, diretsang sabi ni Axel. Nag-iinit ang ulo ni Liam. Baliw ka na ba? Sabi ko kaya ko ang sarili ko. Napahinto konti si Liam. Nagulat din siya sa sarili niyang sinabi. Paano kung may mangyari ulit sa'yo? Walang magbabantay sa'yo doon. Gusto kong alam kong ligtas ka. Gusto kong alam kong safe ka. Liam. Galit na galit si Liam dahil nakikialam na si Axel na para bang may karapatan ito sa personal na buhay niya. Wala kang pakialam. Sa trabaho mo lang ako kayang utusan, hindi sa personal kong buhay, sigaw ni Liam. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa negosyo ka mag-focus. Hindi na nagpigil si Liam, tila bang ilang araw na nararamdaman niya ay sumabog na. Sa sobrang inis ni Axel sa sunod-sunod na pagtanggi at galit ni Liam, umalis ito. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ito tuloy ang umalis at habang hawak ang doorknob, sinabi niyang, bayad na ang lahat dito, ikaw na ang bahala kung anong oras ka aalis. Sinara niya ang pinto na walang sabi-sabi at hindi na bumalik. Pagkaalis ni Axel, napaupo si Liam sa gilid ng kama, napabuntong hininga siya. Ang galit ay napalitan ng pagod at pagkalito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan niya si Reyna para sunduin siya. Hindi na niya tinawagan ang pamilya niya sa probinsya. Ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito ng husto, lalo pa at alam nilang magrereklamo ng sobra ang kanyang tatay. Nang sagutin ni Reyna ang tawag, ikunento ni Liam ang nangyari, ang pagkawala ng malay niya sa labi at ang pagkadala niya sa hospital. Gayunpaman, itinago niya ang detalye tungkol sa pagtatalo nila ni Axel pati na ang rason nito na bantayan siya. Nagpaalam muna si Reyna sa kanyang trabaho bago siya nagmadaling pumunta sa hospital. Pagdating niya, nakita niya si Liam na nakasuot na ng kanyang damit at handa nang umalis. Habang tinutulungan siya sa pagdala ng kanyang maliit na bag, nagpahayag ng matinding pag-aalala si Reyna. Sinabihan niya si Liam kung bakit hindi ito tumawag agad noong nangyari ang insidente dahil labis siyang nabigla sa balita. Sumagot naman si Liam na paano raw siya tatawag agad naghimatay na nga siya. Mabilis naman ang tugon ni Reyna na pwede naman siyang tumawag noong nagkamalay na ito. Dahil sa pilyong palitan ng salita, nagtawanan na lang sila bago tuluyang lumabas ng ospital at umuwi. Gabi na at nasa loob ng isang mamahaling pub si Axel. Nakaupo siya sa bar counter umiinom ng mamahaling whiskey. Bad trip si Axel sa sagutan nila ni Liam kaninang hapon. Hindi niya matanggap na nagawang labagin ni Liam ang lahat ng utos niya at bigyan siya ng hangganan. Kalog at makulit si Liam, iyon ang alam niya, ngunit hindi niya ito makontrol. At iyon talaga ang nagpapainis sa kanya. Ang pagtanggi ni Liam na manatili sa kanyang penthouse ay isang malaking paghamon sa kanya. Maya-maya pa, may nagsalita sa tabi niya, isang boses na pamilyar. Isa ding ganun please, sabi ng boses sa bartender na nag-order din ng mamahaling whiskey. Lumingon ang nagsasalita kay Axel at ngumiti ng pilyo. Si Zeke iyon, ang kanyang kapatid na siyang may-ari ng mamahaling pub na iyon. Kuya, it has been a long time since you visited my pub, sabi ni Zeke at naupo ng komportable sa tabi ni Axel. Tiningnan ni Zeke ang mata ni Axel na punong-puno ng gulo at inis. So, what seems to be the problem kuya? Tanong ni Zeke, tumingin sa baso ng whiskey ni Axel. Hindi agad sumagot si Axel, uminom lang ito. May problema ba sa pag-ibig? Hula ni Zeke, tumatawa ng mahina ngunit may alam na sa pinanggagalingan ng kuya niya. Biglang sumeryoso ang mukha ni Axel na ikinagulat ni Zeke. Paano mo pakakalmahin ang taong galit sa iyo dahil sa mga ginawa mo, lalo na kung ang galit na iyon ay dahil sa labis mong panghihimasok sa buhay niya kahit wala kang karapatan? Tanong ni Axel, ang kanyang boses ay mababa at malungkot. Nagtaka si Zeke sa tanong na iyon, ngunit nakinig siya. At paano mo haharapin ang galit na iyon, gayong ang gusto mo lang ay alagaan at protektahan siya? Patuloy ni Axel habang tinitingnan ang sarili niyang baso. Hindi na ngumiti si Zeke. Napatingin siya sa kapatid niya ngunit pagkatapos ngumiti siya ulit. Isang ngiti na puno ng pagkamangha. Ito ang unang pagkakataon na naging open ang kanyang kuya Axel patungkol sa ganitong usapan. Puro negosyo lang kasi ang alam nito. Kuya, iyan ba ang dahilan kung bakit nag-iisang whiskey ang kasama mo ngayong gabi? Tanong ni Zeke. May pang-aasar ngunit may pag-unawan sa tono. Hindi umimik si Axel. Ngunit sapat na iyon na sagot para kay Zeke.
Inilapit ni Zeke ang kanyang mukha at bumulong. Kuya, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa taong iyan? Sigurado ka ba rito? Natural lang na magalit ang isang tao sa panghihimasok mo kuya kasi wala namang kayo, paliwanag ni Zeke habang umiikot ang baso ng whiskey. Kung tungkol talaga ito sa pag-ibig, hindi uubray ang pag-uugali mo sa palaging malamig at masyadong bossy. Tiningnan ni Zeke si Axel. Kung seryoso ka, kailangan mo munang mag-initiate at establish ang relationship nyo. Hindi mo pwedeng utusan ang pag-ibig kuya. Hindi umibig si Axel. Nanatili siyang tahimik habang nakarehistro sa kanya ang bawat salita ni Zeke. Kuya, sabi ni Zeke bago tingnan ang bar counter. Mabait at charming ang taong iyon. Kung hindi ka kikilos, baka ako ang kikilos. Matalim naman na tumingin si Axel sa kapatid. Ngumisi si Zeke at itinaas ang kamay. Don't worry kuya, sa iyo lang iyon, ani niya. Pero kung sasaktan mo yon, who knows? Saka tumawa si Zeke at tinapik ang balikat ni Axel. Isang araw lamang ang nakalipas mula nang umalis si Liam sa ospital at bumalik na ito sa trabaho. Diretso siyang pumunta sa opisina ng HR. Ipinakita niya ang kanyang fit to work certificate mula sa doktor na nagpapatunay na kaya na niyang magtrabaho. Alam ni Liam na masyadong mahabang isang linggong sick leave. Pakiramdam niya ay wala rin siyang gagawin sa boarding house at magaling na naman siya. Mas gusto na niyang mag-abala na sa trabaho kaysa mag-isip tungkol sa mga utos at pag-aalala ni Axel. Nagulat man ang HR representative sa pagbalik ni Liam, binigyan pa rin siya ng go signal. Sir, alam niyo po ang mandatory paid leave ay binigay sa inyo ni GM Axel. Hindi po ba? Tanong ng HR. Tumango si Liam. Opo, pero ayoko po, magaling na po ako. Dahil desidido si Liam at may certificate naman, wala nang nagawa ang HR kundi sundin ang kanyang kagustuhan. Pinapirma lang siya ng isang form na nagpapatunay na hindi niya tatanggapin ang mandatory leave at kusang loob siyang bumalik sa trabaho. Pagkatapos makipag-usap sa HR, dumiretso si Liam sa front desk at agad siyang sinalubong ng kanyang kasamahan na halatang nag-aalala. Liam, totoo bang okay ka na talaga? Tanong ng kanyang kasamahan. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Hindi mo na sana pinilit pa. Isang linggo pa ang pahinga mo, di ba? Ngumiti si Liam, pilit na pinapalabas na maayos ang lahat. Okay na ako at saka masyadong mahabang isang linggo. Wala lang akong gagawin sa bahay. Sayang naman ang oras ko, saka sayang din ang trabaho, paliwanag ni Liam. Huminga ng malalim ang kanyang kasamahan at pumayag. Sige, pero huwag kang magpapakapagod ha. Muling sinimula ni Liam ang kanyang trabaho habang abala sa pag-aayos ng kanyang counter ang kanyang kasamahan. Maya-maya pa dumating si Axel. Nagulat siya na nandoon si Liam at nakasuot na ng uniform. Napatigil si Axel sa gitna ng lobby. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liam at ang kanyang ekspresyon ay galit na galit ngunit pinipilit niya maging kalmado. Walang pag-aatubili, nagsalita si Axel. Ang boses ay mababa at malamig. Mr. Isidro, sa office ko. Agad na tumalikod si Axel pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi na hinintay ang tugon ni Liam. Naglakad siya patungo sa elevator na patungo sa executive floor. Si Liam naman ay sumunod ng tahimik. Ramdam niya ang tensyon at ang matinding galit na nagmumula kay Axel. Alam niyang magtatalo na naman silang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, sinubukan niyang ipaalala sa sarili. Hindi niya pwedeng sagot-sagutin si Axel na parang magkaibigan o magkasintahan. Nasa opisina na siya. Hindi na ito personal kundi professional na. Pagdating sa executive floor, nandoon ang secretary ni Axel. Nagulat ito nang makita si Liam na nakasuot ng uniform at sumunod kay Axel. Nilampasan lang nila ang secretary at diretsong pumasok sa office ni Axel. Pagkapasok sa loob ng malawak na office, sinarado ni Axel ang pinto. Hindi na niya pinaupo si Liam. Agad na pumutok ang galit ni Axel. Hindi man siya sumisigaw, ang kanyang boses ay naging mababa, matigas at may diin. Isang tono na mas nakakatakot kaysa sigaw. Why are you so stubborn, Liam? Tanong ni Axel. Ang mga mata ay nanlilisik. Doon nagsimulang magpaliwanag si Liam. Pinilit na panatilihin ang kanyang professional na tono. Sir, may clearance po ako mula sa doctor. Fit to work po ako. Tiningnan siya ni Axel ng matalim. Wala akong pakialam sa clearance ng doktor. Malamig na tugon ni Axel. Sabi ko isang linggo ka magpapahinga at iyon ang dapat mong sundin. Utos ko yon. Ramdam ni Liam na unti-unti nang nag-iiba ang pakikitungo ni Axel. Sir, pero okay na po talaga ako. Wala po akong seryosong sakit, pilit ni Liam. Ayaw pa rin magpatalo ni Axel.
Nilapitan niya si Liam at tumingin ng diretso sa mata. At paano mo nalaman na okay ka? Hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo. Ang utos ko ang masusunod dito. Dito nang sumabog si Liam, hindi na niya napigilan ang damdamin. Hindi mo nga alam kung okay ba ako o hindi, di ba? Manhid ka? Napahinto si Axel saglit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagtataka at pagkagulat. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya, tila hindi maintindihan ang sabi ni Liam. Hindi kumibo si Liam. Nagpipigil siya ng emosyon. Hindi na mapigilan ni Liam ang inis. Sir Axel, oo, boss kita pero pwede po ba huwag kang manghimasok sa mga personal na desisyon ko? Kaya kong magtrabaho. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Axel. Masyadong malakas ang boses niya nang sumagot siya. Kung ganon, you're fired! Narinig ang sigaw ni Axel hanggang sa labas ng pinto. Nagulat din si Axel sa sarili niya sa linyang bigla niyang binitawan. Natulala bigla si Liam. Isang matinding kirot ang naramdaman niya. Ilang segundo siyang hindi umimik bago tumulo ang luha nito ng sunod-sunod. Pagkatapos, walang salita, biglang tumakbo siya palabas ng opisina ni Axel at nagmamadaling dumaan sa harap ng secretary.